Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Gabi na nang makarating si Gerald sa headquarters building sa Mayberry City. Sa oras na iyon, mayroong dalawang deputy general manager sa economic area. Si Zach ang isa sa kanila at ang isa ay isang tao na nagngangalang Winson sa ito na kilala bilang chairman sa ito. Alam ni Gerald na ang dalawang lalaki ay matagal ng tapat sa pamilyang Crawford at lalo na ito para kay Zach. Gayunpaman, binanggit ni Peter na may posibilidad na masangkot din ang dalawa sa ilang mga bagay, kaya alam niya na kailangan niyang personal na imbestigahan ito. Excuse me, sir, pero sila Chairman Zato at Chairman Lyle ay wala ngayong gabi. Kailangan mong maghintay hanggang bukas ng umaga kung gusto mo pa rin silang makita. Pero dapat alam mo na hindi sila ang tipo ng mga tao na makikipagkita sa kahit sinong mga tao, sabi ng receptionist sa front desk habang nakatingin siya kay Gerald. Magalang ang kanyang itsura pero makikita ang paghamak sa kanyang muka. Sino ba si Gerald sa tingin niya? Sa tingin niya ba papayagan siyang makipagkita sa kanila dahil gusto niya? Tawagan mo sila at sabihin sa kanila na nandito si Gerald Crawford, kaswal na sinabi ni Gerald dahil ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Ano? Sinabi mo bang ikaw lang si Gerald Crawford? Sigaw ng lahat ng receptionist na nakaupo sa front desk habang sila ay agad na tumayo at nagtatakang nakatingin kay Gerald. Pwede bang huwag na nating gawin pa ang lahat ng ito at tawagan mo na lang sila, malamig na sumagot si Gerald. Opo, Crawford. Tatawagan namin silang dalawa. Loko-loko, panunuyan ng receptionist na punong-puno ng pangungutya ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Gerald. Nakita ng receptionist na nakakunot si Gerald sa kanya bago siya sumimangot. Ano? Tanga ba kami sayo? Tingnan mo nga ang damit mo. Ang kapal ng mukha mo para magpanggap na Crawford. Alam mo ba kung ilan ang Crawfords sa Mayberry sa sandaling ito? Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Security. Paalisin mo na itong manggugulo sa lugar na ito. Hinagis niya ang kanyang pen sa lapag at pagkatapos nito ay lumapit ang mga security. Nang makita ang lahat ng ito, napabuntong hininga lamang si Gerald. Ang magagawa niya lang ay bumalik bukas ng umaga dahil wala pa si Zach at Winson. Sa oras na iyon, hindi nagagalit si Gerald sa kasalukuyang sitwasyon. Alam niya na hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng mga taong nanakit sa kanya, pero ang mga ito ay mga empleyado niya pa rin. Alam niyang walang patutunguhan kung paparusahan niya sila sa kanilang kabastusan. Madali lang para kay Gerald na patunayan ang kanyang pagkatao, ngunit wala siya sa muod na gawin iyon. Masyadong balisa at magulo ang isip niya ngayon kaya ayaw niyang patunayan ang anuman sa kanila. Sige. Babalik ako sa umaga para makita sila, sagot ni Gerald habang umiiling na may pilyong ngiti sa kanyang labi. Mapanlait nang umiti ang mga guards nang makita nilang ipinasok ni Gerald ang kanyang kamay sa mga bulsa niya. Sino ba ang batang iyon? Ang yabang niyang magsalita kahit pa ang pangit ng damit niya. Haha! Siguradong nakatakas siya mula sa ilang mental hospital. Mukha talaga siyang baliw. Bantayan mo siya kapag bumalik siya bukas. Hindi natin pwedeng hayaan na makita siya nila Chairman Lyle at Chairman Zato. Kung hindi, lahat tayo ay masisibak lalo na't bukas ang company general meeting. Hindi tayo pwedeng magkamali bukas, paalala ng receptionist kanina habang nakatingin sa mga guard. Huwag kang mag-alala, kung malakas ang loob niyang magpakita bukas, tuturuan natin siya ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan, sabi ng mga gwardiya. Samantala, nagsimulang pumunta si Gerald sa Wayfair Mountain Entertainment nang bigla niyang nakasalubong ang isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae. Nakita siya ng mga babaeng nakabihis ng magara at napahinto sila bago nila siya tinawag. Hoy! Tumigil ka! Ikaw ang lalaking iyon, hindi ba? Sabi ng babae nang napakamot siya sa likod ng kanyang ulo, parang sinusubukan niyang alalahanin ang pangalan ni Gerald. Mingon siya kung sino ang tumawag sa kanya at nakita niya na ito ay isang babae na hindi niya kilala. Excuse me, casual na tinanong ni Gerald. Oh, ikaw. Graduate ka na ng Mayberry University, hindi ba? Kilala mo ba si Harper? Tanong ng dalaga. Oh, roommate ko siya. Nagkita na ba tayo dati? Sagot ni Gerald. Nakangiti siyang tumango, saka tumawa ang dalaga bago niya sinabing, mukhang hindi ako nagkamali. Ikaw nga iyon. Kaya pala parang pamilyar ka. Sino siya? Weslyn, tanong ng iba pang mga babae mula sa grupo habang bitbit nila ang kani-kanilang handbag at tiningnan nila si Gerald mula ulo hanggang paa.
Gwapo siya pero yung damit niya, parang hindi siya malapit sa isang mayaman. Naisip ng mga babae. Siya? Roommate lang siya ng isa sa hometown friends ko. Natatandaan ko siya dahil handa siyang gawin ang lahat para makakuha ng kaunting pera. Madalas siyang nakikitang naglilinis ng basura sa school namin at madalas rin siyang gumagawa ng gawain para sa iba. Ganyan siya kahirap, sabi ni Westlyn habang ipinakilala siya sa iba pang mga babae. Hindi naman ito kakaiba. Ang bawat school ay may ganoong tao, at kung matalino ka, malalaman mo na ang isang taong tulad nito ay makikita sa buhay mo kahit pa elementary ka hanggang university. Tulad ng sinasabi nila, may mga mahuhusay na tao na umaangat sa buhay at may mga mahihirap na tao na patuloy na nabubuhay ng miserable, sabi ng isang gwapong lalaki na nakasuot ng branded sportswear na kanina pa nakatayo sa tabi ni Westlyn. Hahaha. Ang galing mo talagang magsalita, alam mo ba yun, Mika? Halos lahat ng lumalabas sa bibig mo ay parang pilosopo. Nakakatuwa. Hindi nakakagulat na interesado si Westlyn sa'yo, sabi ng isa sa mga miyembro ng grupo at ito ang dahilan kung bakit tumawa ang iba sa kanya. Ano nang ginagawa mo ngayon? Nabalitaan ko na maganda ang buhay ni Harper ngayon. May-ari na siya ng sarili niyang public listed company ngayon, di ba? Nag-uusap pa ba kayong dalawa? Mukhang hindi ka na hinahanap ni Harper, medyo curious na tinanong ni Westlyn. Sa totoo lang, matagal nang nagtatanong si Westlyn para contact information ni Harper. Ito lang ang dahilan kung bakit niya tinawagan si Gerald kanina. Pareho silang nagmula sa isang hometown, kaya hindi nakakagulat na siya ang kaklase ni Harper sa high school. Medyo sikat si Harper noong high school at noon pa man ay gusto na siya ni Westlyn. Nang sumampa siya sa university, siya ay katulad ng isang ugly duckling na naging white swan. Dahil doon, tumaas ang standard niya sa mga lalaki ngayon kumpara sa kung ano ito dati noong high school days niya. Ang mga dating mukhang namumukod tangi at cool noong high school ay parang mga boring na tao na pagpasok nila sa university. Kung tutuusin, marami sa kanila ang nagbago nang pumasok sila sa lipunan at sa hindi mabuting paraan para kay Westlyn. Para sa kanya, sila ay naging mga ordinaryong tao lamang. Para kay Westlyn, ang kanyang ugali at saloobin kay Harper ay lalong nag-iba habang lumilipas ang panahon. Sa madaling salita, nagkagusto siya kay Harper hanggang sa hindi na siya nito pinansin at ngayon ay galit na siya dito. Sa katunayan, hindi man lang siya nag-abalang kausapin siya sa mga huling taon nila sa university. Natawa siya nang malaman niyang magiging office worker lang si Harper kapag nakapasok na siya sa lipunan, kaya binura niya ang kanyang contact information. Hindi niya alam si Harper pala ay magiging chairman ng isang public listed company. Mula nang malaman niya iyon, lagi niyang pinagsisisihan ang pagtanggal ng contact information nito at ginagawa niya ang makakaya niya para makuha ulit ito. Ngayong nasa harap na niya si Gerald, naisip niya kung ito ba ang paraan ng Diyos para sagutin ang kanyang pinapanalangin. Ito ang regalo ng Diyos sa akin. Divorced na ako ngayon at kahit na nakahanap na ako ng bagong boyfriend, malaki ang posibilidad na magkaroon pa kami ng feelings ni Harper sa bawat isa. Hey! Lahat ng mga babae, lalo na ang mga magaganda tulad ko, ay kailangang mag-antabay sa mga spariteres na biglang gumugulong pabalik. Naisip ni Westlyn. Alam ni Gerald kung ano ang intensyon ni Westlyn kaya sumagot siya, matagal na naming hindi nakakausap ang bawat isa. Nasa akin ang WhatsApp info niya sa phone ko, pero sa tingin ko ay nawala ko na ito. Ano? Wala kang dalang cellphone? Nakatira ka ba sa kagubatan? Sino ang niloloko mo dito? Tanong ni Westlyn nang biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsasabi ako ng totoo. Kung dala ko man ang luma kong phone, hindi ba magbabago na rin ang kanyang contact information? Sagot ni Gerald. Sa naalala ni Gerald, sinabihan niya si Zach na gumawa ng ilang arrangement para kay Harper. At base sa sinabi ni Westlyn, parang binigyan siya ni Zach ng kanyang sariling kumpanya. Kilala ni Gerald si Zach at alam niyang binigyan niya si Harper ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar. Hindi ito masyadong malaki para kay Gerald, pero para sa kanya ay importante ang kabutihang loob na ito. Kasalukuyan namang nagbago ang tingin ni Westlyn sa kanya pagkatapos niyang magsalita. Kung tutuusin, naging malinaw sa kanya na walang silbi si Gerald sa kanya ngayon. Dapat nalaman ko noon pa man na hindi makikialam si Harper sa isang tao na kasing tanga mo. Tingnan mo nga ang itsura mo. Basura. Sinasayang mo ang oras ko. Sigaw ni Westlyn. Tinitigan lamang ni Gerald ang babae at pagkatapos ay pumunta siya sa Wayfair Mountain Entertainment. Ayaw niyang maabala pa sa walang kwentang babaeng iyon.
Hindi siya pupunta doon para magpahinga o maging komportable. Pupunta lamang siya doon dahil alam niyang kilala siya ng mga tao doon. Pwede niyang sabihan ang mga taong ito na tawagan si Zack para sa kanya. Kahit papaano ay gusto niyang malaman ni Zack na nandito siya. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat sa pagkakataong ito at sumagot si Zack sa tawag niya na puno ng paggalang at pagpapakumbaba. Okay ka lang, Mark Crawford? Mabuti na lang at maayos ang iyong kalagayan. Okay lang ako. Kailangan ko ang ilang impormasyon kapag nakabalik ka na dito, kaswal na sumagot si Gerald. Masusunod, Mark Crawford. Babalik ako kaagad para sabihin sa iyo ang mga impormasyon na kailangan mo, sabi ni Zack nang walang pag-aalilangan. Bay sa sinabi ni Zack, mukhang tama ang sinabi ni Peter na hindi aksidentал ang lahat ng ito. Masasabi ni Gerald na may kaalaman si Zack tungkol sa lahat ng ito. Hindi alam ni Gerald kung bakit pero alam niyang tila nagmamadali si Zack kanina. Medyo nagmamadali rin ang tono ng pananalita niya habang tumatawag. Dahil doon, hindi na siya kailangang tanungin pa ni Gerald. Hinintay na lang niyang bumalik si Zack bukas para marinig ang kanyang paliwanag. Hindi nagtagal bago dumating ang sumunod na araw at walang magawa si Gerald habang naghihintay siya kay Zack, kaya nagpasya si Gerald na mamasyal sa villa sa loob ng Wayfair Mountain Entertainment. Habang naglalakad, naalala niya ang unang beses na pumunta siya sa villa. Ito ang panahon kung saan una niya nalaman na ang kanyang tunay na pagkatao ay si Mark Crawford at pagkatapos nito ay ginawa niyang kahiyan ang kanyang sarili. Habang patuloy niyang inaalala ang mga nakaraang araw, hindi niya maiwasang maramdaman na ang mga araw na iyon ay mga magagandang araw para sa kanya. Hindi nagtagal bago nagsimulang makarinig si Gerald ng isang kaguluhan habang siya ay naglalakad. Bulag ka ba? Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang damit na ito? I'm sorry. Hindi ko ito sinasadya. Pasensya na talaga. Anong problema sa Wayfair Mountain Entertainment? Hinahere ba nila ang kahit sino sa lugar na ito? Waitress ka lang at paniguradong makakahanap sila ng ibang tao na papalit sayo. Nakakabwisit. Anong gagawin mo sa gulo na ito? Sabi ng galit na babae, habang nakahawak sa kwelyo ng waitress gamit ang isang kamay at ang isang kamay niya ay nakaduro sa noo ng waitress. Tumingin si Gerald sa natapong tiyampag ni sa lupa at nahulaan niya agad na natapon ng babae ang tiyampaigni sa babae kaya galit na galit ang babaeng ito sa kanyang dress. Gayunpaman, hindi niya masyadong sineseryoso ang sitwasyon. Kung tutuusin, normal lamang ang ganoong conflict sa isang lugar na ginawa para sa entertainment. Bukod pa dito, nagtiwala si Gerald na kakayanin ng staff na ayusin ang sitwasyon. Naglakad-lakad si Gerald at nakita niya ang mukha ng galit na babae, at pagkatapos nito ay agad siyang nagulat. Gaya ng inaasahan, ang agresibong babae ay walang iba kundi si Westlyn at ang grupo ng mga taong sumusuporta sa kanya ay ang kanyang mga kaibigan mula noong nakaraang araw. Isang coincidence ito. Gayunpaman, mas nagulat siya nang makilala niya ang waitress na nakabangga ni Westlyn. Kaklase niya ang babaeng iyon at ang pangalan niya ay si Layla Hack. Kumibot ang mga mata niya nang maalala niya kung paano sila nag-volunteer work ng magkasama dahil silang dalawa ang mga mahihirap na estudyante noon. Naalala rin niya na hindi ganun kaganda ang kalagayan ng kanyang pamilya, ang kanyang personalidad ay matigas at palagi siyang nakakakuha ng matataas na marka. Maganda rin ang relasyon niya sa kanya. Hindi niya inasahan na makakasalubong niya si Layla sa oras na ito. Patuloy siyang nakatitig kay Layla saka siya nagsimulang maglakad patungo sa grupo. Habang nagagalit si Gerald, naisip niya na ito ang unang pagkakataon na magsuot si Westlyn ng magandang damit. Dahil doon ay naintindihan niya kung bakit sobrang napahiya si Westlyn sa pangyayaring ito. Gayunpaman, sumusobra na ang babaeng ito. Hawak na niya ang collar ni Layla at niyugyug niya pa ito. Hinila ni Gerald si Layla palayo sa baliw na babae sa tamang oras para maiwasan nito ang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Agad na sumigaw si Westlyn nang makita niya si Gerald, "Ikaw na naman." Tumingin si Gerald sa grupo ni Westlyn at nakita niyang may bagong tao sa grupo na ito. Ang isang kamay niya ay nasa bulsa at pasimple lamang siyang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Malapit na itong matapos. Magpakasaya ka at huwag gumawa ng kaguluhan. Hindi naisip ni Gerald na kailangan niyang bigyan ng respeto ang grupong ito pagkatapos ng ginawa nila. Kung tutuusin, hindi naman niya kilala ang mga ito. Nagtataka si Layla sa oras na ito. Pahirap ng hirap ang paghinga niya sa bawat segundo at sa huli ay nakasigaw siya, "Gerald." Matagal niyang hindi nakita si Gerald pero alam niyang isa itong malakas na tao.
Kaya bakit niya sasabihin na kakilala niya si Layla kung mataas ang kanyang social status? Dahil doon, nabigla ang kawawang babae, at hindi siya nakapagsalita nang mapansin niyang nandoon si Gerald. Nanatiling tahimik si Layla, ngunit si Westlyn ay galit na galit sa oras na ito. Diyos ko! Sobrang disappointing. Ang Wayfair Mountain Entertainment ba talaga ang pinakamagandang mountain villa sa Weston? Nag-hire na nga sila ng bulag na waitress, nagpapasok pa sila ng mga ordinaryong tao sa lugar na ito. Hindi naman ako nabulag, di ba? Ang lugar na ito ay dapat napapalibutan ng mga makapangyarihang tao. Talagang ang taong tulad ni Gerald ay magiging bastos sa isang tao na tulad ni Westlyn. Paano siya nakapasok dito? Tanong ng ibang babae sa grupo na pare-pareho ang iniisip. Jerome, pwede mo bang sabihin sa head ng villa na ito na palayasin ang probinsyano na ito? Tanong ni Westlyn. Walang problema. Isang salita lang sa buos ay sapat na para itaboy ang pangit na ito dito, Westlyn, sabi ng lalaking nakasalamin habang kinukuha ang cellphone niya sabay tango. Habang tumatawag si Jerome, natatawa lang si Gerald bago siya ngumiti ng mapait habang sinabing, gusto mo akong palayasin sa lugar na ito. Mali ba ang narinig ko? Ikaw. Maghintay ka lang dyan, basura ka, galit na sinabi ni Westlyn. Pagkatapos ng tawag, desperadong tumingin si Jerome kay Westlyn at Gerald. Gerald, nalaglag ko lang yung tray ko kasi nabangga nila ako kanina, nautal na sinabi ng takot na si Layla habang sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon, umaasang hindi siya mawala ng trabaho. Okay lang. Hindi naman ito big deal kahit na nabasag mo ang mga tray sa kanilang mga muka, nakangiting sumagot si Gerald. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Baliw ka na ba? Talaga bang naisipan mong suntukin ako? Nababaliw na sumigaw si Westlyn. Makalipas ang ilang segundo nang makitang tumatakbo ang isang lalaking nasa 30s, ang tumatakbo patungo sa grupo. Nang nakatayo na siya sa harapan nila, pawis na pawis ang buong katawan niya at medyo hinihingal pa siya. Gayunpaman, mabilis siyang napabuntong hininga bago siya magalang na sumigaw ng, Ma'am Crawford. Hindi ito kilala ni Gerald noon kaya nag-assume na lang siya na bago lang siya sa villa. Hindi siya sigurado kung ano ang posisyon ng lalaking ito, kaya inilagay lang ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa bago niya sinabing, hindi tayo nagpapapasok ng mga taong tulad nila dito. Paalisin mo sila, please. Nang marinig iyon, agad na nabigla si Westlyn at ang iba pa. Pinadala ba ni Gerald ang Chief Executive Officer dito? Hindi ba imposible ito? Diyos ko! Tumingin ng saglit ang lalaki kay Gerald at hindi niya pinansin ang sinabi nito bago siya tumingin kay Jerome at magalang na nakipagkamay sa kanya habang sinasabing, hindi ba sinabi mo na mamayang tanghali ka pa dadating, Mark Crawford? Medyo nagmamadali ang mga kaibigan ko. At saka, paano natin tatapusin ang paglalakad sa Wayfair Mountain Entertainment kung magsisimula tayo ng tanghali? Masyadong malawak ang lugar na ito, sagot ni Jerome na may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, biglang humagalpak ng tawa ang lahat ng babae. Muntikan na akong mamatay sa sobrang takot, sigaw ni Westlyn habang tumatawa siya. Natatakot ka? Tanong ng lalaki dahil hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari. Oo? Hindi mo ba siya narinig na sumagot noong sinigaw mo ang pangalan ni Mark Crawford kanina? Akala niya siya ang kinakausap mo. Inutusan ka pa niyang paalisin kami sa lugar na ito. Parang mamamatay na ako ngayon sa kakatawa, sigaw ni Westlyn habang nakahawak sa kanyang tiyan. Tignan mo lang siya. Muntikan niya na tayong mapaniwala, panunuyan ng isa sa mga babae, habang ang mga mula sa grupo ni Westlyn ay patuloy na tumatawa. Oo nga. Iniisip ko pa naman kanina kung sino ang batang ito. Iniistorbo ako habang binabati ko si Mark Crawford. Ang lakas ng loob, malamig na sumigaw si Marcile. Ayaw ng kaibigan ko na makita ang taong ito, Marcile. Pwede bang paalisin mo siya sa lugar na ito? Habang tumatagal siyang nandito, lalong bumababa ang quality ng villa na ito, sabi ni Jerome habang hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Walang problema, Mark Crawford. High school classmates kayo ng anak ni Chairman Lyle. Dahil doon, ang mga salita mo ay batas sa lugar na ito. Excuse me at papaalisin ko ang batang ito sa lugar na ito, sagot ni Marcile na may matagumpay na ngiti sa kanyang muka. Lumingon siya kay Gerald at ngumisi, aalis ka ba ng kusa, o hihintayin mong paalisin ka ng security? Pinagmamasdan ni Gerald si Westlyn at ang iba pa na naka-cross arms at sumagot lamang siya, ako. Alis dito. Marcile, tama ba? Kararating mo lang sa Mayberry City, hindi ba?
Anong punto mo? Tanong ni Merzili habang nakapikit ang kanyang mga mata. Tatanungin kita ngayon. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment? Tanong ni Gerald. Sino ba ang hindi makakaalam kung sino ang may-ari nito? Siyempre si Chairman Zach Lyle, sagot ni Merzili sabay tawa. Anong kalokohan ang sinusubukang mong gawin dito? Sino ang hindi makakaalam na si Chairman Lyle ang may-ari ng lugar? Agad na sumagot si Westlin. Oo nga. Tigilan mo ang kalokohan mo. Makikita naman na ikaw ay isang basura lamang sa paraan ng pananamit mo. Paano siya nakalusot dito? Hindi pinansin ni Gerald ang mga sinabi niya at sumagot siya, tama. Si Chairman Lyle ang nagmamay-ari ng Wayfair Mountain Entertainment at alam mo ba kung sino ang nagmamay-ari kay Chairman Lyle? Nanahimik si Westlin nang marinig niya iyon. Sa pagkakaalam niya, si Chairman Lyle ang pinaka-influential na tao sa buong business district ng Weston. Paano nagkaroon ng mas mataas na tao kaysa sa kanya? Si Merzili ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang ekspresyon. Medyo nagpanik siya bago siya magalang na sumagot. Ang may-ari kay Chairman Lyle ay walang iba kundi si Mark Crawford, syempre. Mark Crawford? Ang Mark Crawford na tinutukoy mo ba ay mula sa Mayberry City, Merzili? Ang pinag-uusapan ng lahat sa school. Gulat na sinabi ni Westlin. Halos lahat ng tao mula sa Mayberry University ay nakarinig tungkol sa kanya bilang isang totoong mayamang tagapagmana at kasama siya doon. Gayunpaman, iyon ang lawak ng kanilang kaalaman tungkol kay Mark Crawford. Sa totoo lang, kakaunti lang ang nakakaalam kung sino talaga si Mark Crawford. Naiintindihan niya ngayon kung bakit nagulat si Westlin nang marinig niya na si Mark Crawford ang master ng prestigious at influential na si Chairman Lyle. Narinig ko na siya dati, Westlin. Sa pagkakaalam ko, napakagwapo niya na nahuhulog ang loob ng mga babae sa tuwing nakikita siya, dagdag pa ng mga kaibigan ni Westlin habang salit-salit silang napatakip sa kanilang mga bibig. Nang ina, si Mark Crawford pala ang master ni Chairman Lyle noon pa man, sigaw ni Westlin. Oo nga. Siya ay isang misteryosong tao. Alam mo ang kahit sinong tao ay hindi madaling makipag-usap sa kanya, sagot ni Merzili at makikita sa kanyang mga mata ang matinding emosyon. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga mamahaling sasakyan ay biglang pumarada sa entrance ng villa. Medyo malapit si Westlin at ang iba pa sa pasukan, kaya malinaw nilang nakita ang lahat. Diyos ko! Iyan ang sasakyan ni Chairman Lyle. Nakabalik na si Chairman Lyle at ang iba pa, sigaw ni Merzili habang basang-basa na ngayon ang kanyang noo. Ito talaga ang kotse niya. Minsan lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala si Uncle Lyle noong nag-aaral pa ako kasama niya. Siguro kung naaalala pa niya ako. Kahit na hindi siya ako naalala, pupuntahan ko pa rin siya at babatiin, sabi ni Jerome habang mabilis niyang inayos ang kanyang suit bago siya naglakad patungo sa entrance. Nang makita iyon, mabilis na sumunod si Westlin at ang iba pa sa likuran niya. Alam ng lahat na ito ay isang pambihirang sitwasyon kung saan makikilala nila ang isang napakalakas at maimpluwensyang tao ng malapitan. Kahit si Westlin ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong makatagpo ng personal ng isang tao na kasing lakas ni Lyle, iba si Jerome sa kanila dahil meron siyang mas maraming experience kumpara sa kanila. Alam ni Jerome kung paano umiikot ang mundo, kaya sino ang nakakaalam kung magiging swerte siya kung iharap niya ang kanyang sarili kay Chairman Lyle. Ito ay isang paggalang na mayroon ang mga ordinaryong tao sa mayayaman at makapangyarihan. Habang pinapanood ang grupo ng mga tao na nagmamadaling batiin si Chairman Lyle, kinakabahan namang nagtanong si Layla, wala namang masamang mangyayari sa atin, hindi ba, Gerald? Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Ano ba ang masamang mangyayari sa atin? Sagot ni Gerald habang pilit siyang nakangiti. Nagsimula na rin maglakad si Gerald papunta sa entrance pagkatapos nito. Pagdating niya roon, ang isa pang Mark Crawford ay huminga ng malalim para maghandang bumati at tumakbo papunta kay Zach bago niya sinabi, "Good day, Uncle Lyle." Kaklase ko si Mateo, ako si Jerome, at natatandaan mo pa ba ako? Mark Crawford, sigaw ni Zach, puno ng paghanga ang boses habang nakatingin sa harapan ng binata. Huwag ka masyadong magalang, Uncle Lyle, nauutal na sambit ng kinakabahan na si Jerome dahil hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin. Napakagatlabi si Westlin nang makita niya iyon. Hindi ba parang masyadong magalang si Lyle para tawagin si Jerome na Mark Crawford? Dahil doon, si Jerome ay mukhang napaka-cool sa ibang mga babae. Kahit si Merzili ay nagulat sa inasal ni Chairman Lyle. Alam niya na ngayon na hindi niya kayang saktan si Mark Crawford.
Kung tutusin, pati si Chairman Lyle ay tinatawag siyang Mark Crawford. Ang kinagulat pa ng lahat ay ang dose-dose ng mga prestigious na tao na sumunod kay Zack ay mabilis na yumuko ng sabay-sabay silang sumigaw, Mark Crawford. Sa puntong iyon, namutla na si Jerome sa tuwa. Tuwang-tuwa siyang sumagot, Uncle Lyle, kayong lahat. Huwag kayong magbiro. Mas mababa pa rin ako sa inyong lahat. Tama yan. Bata pa rin Jerome at tandaan nyo na kayong lahat ay may napakataas na katayuan sa society, Chairman Lyle. Magiging mayabang lang siya kung gagawin nyo, yan, dagdag ni Wesley nang makakuha siya ng lakas ng loob na sumabad. Gayunpaman, bago pa man sila makabawi sa kanilang pagkagulat, ang sumunod na nangyari ay talagang kinagulat ng lahat. Emosyonal pa rin ang kanilang itsura nang dahan-dahang lumuhod si Zack sa harap nila. Kasunod nito, ang iba pang mayayaman at makapangyarihang mga tao sa Weston ay ganoon din ang ginawa. Nauutal na sinabi ni Jerome habang paatras dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita niya at nanlalaki ang mga mata niya sa sobrang gulat. Habang umaagos sa kanyang noo ang parang walang katapusang pag-agos ng malamig na pawis, bigla niyang napagtanto na parang may kakaiba. Teka! Si Uncle Lyle at ang iba pang mga prestiyosong tao dito ay hindi nakatingin sa kanya. Hindi ba siya nakaluhod sa kanila? Pero, malinaw na tinawag nila si Mark Crawford. Sino pa kaya ang tinutukoy nila? Hindi ito makabuluhan. Kahit si Wesley ay nagulat rin tulad niya dahil hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari. Maaga kayo ngayon, sabi ng mahinang boses mula sa likuran ni Wesley at ng iba pa sa oras na iyon. Kahit na nasa kabilang dulo pa ako ng mundo, babalik ako sa lalong madaling panahon kung ito ang utos mo sa akin, Mark Crawford, sagot ni Zack na puno ng luha ang mga mata. Lumalabas na parang alam niya na may nangyari sa pamilyang Crawford. Dahil doon, nagpalingon ang lahat para tingnan kung sino talaga si Mark Crawford ang tinutukoy nila. Nang makita niya ang taong nasa likuran niya, nanlaki ang mga mata ni Wesley sa gulat habang bumubulong, Gerald. Hindi na tiningnan pa ni Gerald si Wesley at sinabi niya, tumayo ka at sundan mo ako sa study room. May itatanong ako sayo. Kaagad, Mark Crawford, sagot ni Zack nang agad siyang tumayo. Mark Crawford. Siya si Mark Crawford, nauutal na sabi ni Mercilli habang lumulunok at muntikan na siyang maihi sa kanyang damit. Si Wesley naman ay nahihirapang huminga. Si Gerald pala ang legendary Mark Crawford. Hindi nakakagulat na si Harper ay may-ari ng isang public listed company. Ang kanyang benefactor ay ang legendary Mark Crawford mismo. Naramdaman ni Wesley na may masamang mangyayari, ngunit si Gerald ay nagpatuloy sa paglalakad papuntang study room habang nasa bulsa pa rin ang kanyang mga kamay. Saan man siya pumunta, ang mga negosyante ay agad na umatras ng ilang hakbang bago yumuko sa harapan niya ng may paggalang. Sa puntong iyon, gulat na gulat ang mga babae mula sa grupo ni Wesley nang mapagtanto nila ang kahusayan ni Gerald ngayon. Sino man ang mag-aakala na ang mahirap na ito ang magiging aktwal na Mark Crawford, ang taong may pinakamalaking reputasyon sa buong planeta. Kahit si Chairman Zack ay lumuhod sa harapan niya. Takot na takot sila habang pinapanood nila si Gerald na umaalis mula sa lugar na iyon dahil alam nila na wala silang pagkakataon na maging malapit kay Gerald. Sa loob ng study room, si Zack ang unang nagsalita. Namumula at lumuluha ang mga mata ni Zack, magandang balita para sa amin na maayos ang kalagayan mo, Mark Crawford. Akala namin noon. Akala mo may nangyari sa akin. Zack, ano nga ba ang nangyari? Naglilipat ba kayo ng mga property ng kumpanya? Tama, Mark Crawford. Basahin mo muna ito, sagot ni Zack kasunod ang isang tango bago niya binuksan ang kanyang portfolio at maingat na kinuha ang isang bagay na nakabalot sa dilaw na tela. Mabilis itong kinuha ni Gerald bago pa man ito buksan ni Zack at nagulat siya sa nilalaman nila. Ito ay isang token ng holy water. Ang nagbibigay nito sa karapat-dapat na mga tao ay ang mahiwagang organisasyon na kilala bilang Sun Ligui. Napansin ni Gerald na ang token na ito ay tulad ng natanggap ng kanyang lolo. Pagkatapos ng pinakita sa kanya ng makusyon, hindi sigurado si Gerald kung ang kanyang lolo ay buhay pa ngayon. Nang makita niya ang token of the holy water, biglang nabalisa si Gerald at nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ano nga ba ang nangyari dito, Zack? Tanong ni Gerald. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng detalyado, Mark Crawford. May nangyari dito ilang araw lang ang nakalipas. Lumalabas na si Chairman B. Aleman, ang chairman ng Weston Economic Area, ay biglang nakatanggap ng utos mula sa pamilyang Crawford na pumunta sa North Bay.
Dahil doon, pansamantalang ipinasa kay Zack at Winston ang kanyang mga trabaho. Ilang araw na nagpatuloy ang kanilang mga trabaho, ngunit biglang nakatanggap ng tawag si Zack. Ang tawag ay mula kay Lyra at naramdaman ni Zack na medyo nababalisa at nag-aalala siya nang marinig niya ang tono ng pananalita nito. Binigyan siya ng ilang utos ng babae at agad niyang ibinaba ang tawag, hindi na siya naghanap pa ng paliwanag mula sa kanya. Ayon sa kanya, may malaking bagay na mangyayari sa pamilyang Crawford. Pagkatapos nito, agad niyang sinabihan si Zack na gamitin ang kanyang pangalan para ilipat ang lahat ng asset ng Crawford sa kanyang pangalan. Sinabi rin niya kay Zack na magtrabaho sa lahat ng iba pang economic area sa buong mundo. Kailangan mong bilisan, sabi ng iyong mistress bago niya tuluyang ibinaba ang tawag. Nalilito si Zack nang marinig niya ito, ngunit hindi siya nangahas na isantabi ang transferring process dahil mukhang balisa si Lyra nang bigyan niya ng bilin si Zack. Ang alam lang niya ay may seryosong nangyari. Mabilis niyang sinimulan ang transfer process pagkatapos nito. Naisip niya na mawawala ang ilang bagay na bumabagabag sa kanya kapag nagtrabaho siya. Sa oras na iyon, doon unang nalaman ni Wes na pareho silang pasikretong nagpaplanong ilipat ang mga properties. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Zack ng text message mula sa dalaga. Zack, tapos na ang pamilyang Crawford at may mangyayaring masama sa akin. Hindi ko alam kung okay pa ba si Gerald, pero may ipapadala ako sa iyo, at kailangan mong panatilihin itong ligtas. Siguraduhin mo na sikreto mong hahanapin si Gerald at ibigay mo ito sa kanya. Nasa loob ang lahat ng clues na kailangan niya. Hindi alam ni Zack kung paano sasagutin yon, kaya natulog lamang siya nang mapagtanto niyang walang ibang message na dumating sa kanya. Nang magising siyang noong gabing iyon, nalaman niyang misteryosong lumitaw ang token sa may unan ng kanyang kama. Kinabahan si Zack nang mapagtanto niya na hindi siya nakarinig ng anumang ingay nang makarating ang token na ito sa kanya. Wala man lang ideya kung nasaan si Gerald ng mga sandaling iyon. Doon nag-isip si Zack kung paano magpapatuloy sa mga bagay nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Gerald. Talagang natuwa si Zack, kaya mabilis siyang umalis para ihatid ang item na iyon kay Gerald. Ano? Sinabi sa'yo ni Lyra na may mangyayaring masama sa pamilya ko. Ano pa ang sinabi niya? Tanong ni Gerald na nakakunot ang noo. Iyon lang ang sinabi niya. Na may mangyayaring masama sa kanila, sagot ni Zack. Ayon kay Wes, nakita niya ang isang tao na pinatay at hinuli ang ilang mga mula sa Crawford Manor. Gayunpaman, nakita niya Gerald ang oras na ipinadala ang text message at napagtanto niya na si Lyra ang nagpadala nito noong hapon. Sa madaling salita, iyon ang oras kung saan dinakip ang kanyang pamilya. Ipinadala siguro ni Lyra ang message na iyon habang iniiwasan niyang madakip. Baka nakatakas siya ng sandali o baka nasa labas siya at hindi pa bumabalik nang mangyari ang sakuna. Ibinigay siguro ni Lyra ang bilin na iyon kay Zack dahil meron siyang premonition na malapit nang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang motibo ng taong iyon? Naisip ni Gerald habang mahigpit na nakahawak sa token ng holy water. Sinabi sa kanya ni Peter na ang taong may pakana nito ay isang tao na matagal na siyang sinusubaybayan. Pero ano nga ba ang habol ng taong iyon sa kanya? Nag-alala si Zack nang makita niya ang nababalisa na itsura ni Gerald, kaya nagtanong siya, hindi namin matawagan ang main hotline ng pamilyang Crawford, Mark Crawford. Ano nga ba ang nangyayari? Sa ngayon, gawin lang ang sinabi ni Lyra at ilipat ang lahat ng aset sa lalong madaling panahon. Siguraduhin mo na gagawin mo ng maayos ang lahat ng inutos niya. Ako na ang bahala sa iba, utos ni Gerald. Pagkatapos nito, tumingin si Gerald sa token ng holy water. Sinabi ni Lyra na ang lahat ng mga clues na kailangan niya ay nasa loob ng bagay na ito. Ano kaya ang ibig niyang sabihin doon? Ang token na ito ay pag-aari ng kanyang lolo. Sinusubukan ba niyang sabihin sa kanya na ang kanyang lolo ay may kinakaharap na pagsubok? Iyon ba ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang pamilya? Mukhang nagkatotoo ang huli ng larawan ng araw. Dumating ang isang hindi kilalang puwersa na nakapagpabagsak sa pamilyang Crawford at ang ibig sabihin ba nito ay siya na ang susunod na target. Kahit patingnan niya ang ibang anggulo ng token, wala pa rin siyang nakitang kakaiba dito. Hindi maintindihan ni Gerald ang misteryo tungkol dito, kaya naalala niya na kailangan pa niyang harapin ang makusyon ngayong gabi. Dahil doon, nakapagdesisyon niyang makabubuti kung makikipagkita muna siya sa kanyang second uncle. Kapag nagkita sila, hihilingin niya kay Peter ang kanyang opinyon sa lahat ng ito. Buo ang kanyang isip tungkol dito at pagkatapos ay nagsimula siyang magbigay ng ilang mga tagubilin kay Zack.
Lumalabas na ang dati niyang kaklase na si Lyra ay hindi nagkaroon ng maayos na development sa society pagkatapos ng kanyang graduasyon. Malamang ay pinili niyang magtrabaho dito bilang isang waitress pagkatapos niyang malaman na ang sweldo sa Wayfair Mountain Entertainment ay above average, kahit isa lamang siyang waitress. Dahil doon, sinabihan ni Gerald si Zack na alagaan siya bago siya tuluyang umalis ng villa. Hindi nagtagal bago nakasama ni Gerald sina sila at Peter. Pinakinggan ni Peter ang tungkol sa clues na iniwan ni Lyra bago niya sinabi. Sigurado ako na may alam si Lyra na importanteng bagay tungkol sa token na hindi natin alam. May tsansa na nagtatago siya ngayon, pero hindi natin alam kung nasa panganib pa rin siya ngayon. Malalaman lang natin ang tungkol dito kapag nahanap natin si Lyra. Kailangan mong magmadali at ituon ang iyong atensyon sa panunumbalik ng iyong Delaire Foundation. Kung bibilisan mo ang kilos mo, mas mabilis mo itong mababawi. Opo, second uncle. Magaling? Nandito ka naman na kaya dapat mong tulungan si Miss Lockland na i-refine ang makusyon. Habang sumasailalim ka sa restoration process ng iyong Delaire Foundation, maghahanap ako ng mga clues sa loob ng token ng Holy Water, utos ni Peter. Opo, second uncle. Sandali lang. Sabi ni Peter dahil hindi siya sigurado, habang hawak niya ang token ng Holy Water sa kanyang kamay. Ano iyon? Hindi siya sigurado kung paano siya dapat magpatuloy sa pagtatanong kaya nagtanong na lamang si Peter, kung buhay pa ang lolo mo. Anong balak mong gawin? Sa totoo lang, matutuwa ako. Pagkatapos nito ay susubukan ko siyang hanapin. Kapag nahanap ko na siya, magsasama na tayong lahat at mabubuo na ang pamilyang Crawford, sagot ni Gerald habang pilit siyang nakangiti. Sa tingin ko hindi mo nakukuha ang punto ko, Gerald. Lahat ng sumasali sa Pledge of the Holy Water ay patay na, kaya hindi mo ba naisip kung bakit isa pa sa mga nabuhay si lolo mo? Tanong ni Peter pagkaraan ng ilang sandali. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, second uncle? Nagtatakang tinanong ni Gerald. Napansin ni Gerald na may sinusubukang sabihin si Peter, pero hindi niya alam kung ano ito. Siyempre matutuwa siya kung buhay pa ang kanyang lolo. Bakit kailangan niya pang tanungin ang bagay na iyon? Lalong na siguro si Gerald na may nangyari sa kanyang lolo dahil sa biglaang pagdating ng token ng Holy Water. Napaisip tuloy si Gerald kung ang kanyang stalker ay may kaugnayan sa Pledge of the Holy Water. Pinakita sa kanila ng makusyon na ang misteryosong tao ay dumalo muna sa Pledge of the Holy Water bago niya pinatay ang lahat ng nandoon. Pagkatapos nito, malamang pumunta siya sa underground palace sa disyerto bago niya pinatay ang higanteng anaconda at kinuha ang katawan ni Limis. Pagkatapos nito, pinatumba ng stalker ang iba pang miyembro ng pamilya ni Gerald bago dumating sila at Peter. Hindi nakita ni Gerald ang katawan ng kanyang lolo, kaya nagkaroon siya ng gut feeling na hindi siya patay at kinuha lang siya ng ibang pamilya. Alam niya rin na may kinalaman sa kanya ang layunin ng stalker. Mula sa paghiwa-hiwalay ng mga spiritual artifact hanggang sa pagkamatay ng napakalaking anaconda, ang misteryosong master na sumusunod sa kanya ay masasabing isang mahusay na master. Dahil doon, pinag-iisipan ni Gerald ang mga posibilidad na kaharapin niya sa kanyang pagbalik mula sa Mayberry. Wala akong sinusubukang sabihin. Hindi mo dapat isipin ang lahat ng ito sa ngayon. Kailangan mong magkaroon ng peace of mind habang ibinabalik mo ang iyong Delaire Foundation. Aasa kami sa iyo kapag nakuha mo na ito, kaya ituon mo muna ang sarili mo dito, sagot ni Peter habang tinatapik ang balikat ni Gerald at pinigilan niya ang gusto niyang sabihin. Nang marinig iyon, pinili ni Gerald na huwag na lang itong pag-usapan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, masyadong excited si Gerald ngayon na maibalik ang kanyang Delaire Foundation sa lalong madaling panahon. Kapag nagtagumpay siya, gagamitin niya ito para makuha ang mga kapangyarihan mula sa first stage ng kanyang awakening. Kapag natapos na iyon, hindi na niya kailangang maging pasib at hindi sigurado sa maraming bagay. Dahil doon, umalis si Gerald para tulungan si Zilla. Ayon kay Zilla, ang makusyon ay isang spiritual artifact na nakondensed mula sa isang stream ng energy mula sa langit at lupa. Pagkaraan ng mahabang panahon, ito ay naging isang bato na may malaking transformative energy. Dahil sa matinding energy at sa pagkakaroon ng natatanging mga formation patterns sa katawan nito, ang makusyon ay may kakayahang hulaan ang hinaharap. Gayunpaman, kailangang mabuksan ng makusyon kung kailangang mag-travel ni Gerald sa space at time. Kapag nangyari ito, ang lahat ng energy nito ay may lalabas. Sa tulong ng matiniding kakayahan ng Dragon Blood Jade Pendant, paniguradong maisasagawa ni Gerald ang space at time travel ng walang problema. Lang magagawa ni Gerald ang lahat ng ito bago mawalan ng silbi ang makusyon.
Sa tulong ni Gerald, napabilis na sila ang refining process ng makusyon. Malapit nang maghating gabi nang ma-refine na ng tuluyan ang makusyon. Okay, Gerald, babantayan kita mamaya para makapasok ka sa makusyon's teleportation circle ng mapayapa ang isip mo. Bago iyon, hindi ko na kailangan sabihin sa iyo ang lahat ng kailangan mo dahil hindi ka pwedeng ma-stress. Malinaw ba ang sinabi ko, sabi ni Sila. Malinaw. Ma-access ko pa ba ang lahat ng aking skills kapag napunta na ako sa past, tanong ni Gerald. Oo, mag-ingat ka lang at huwag baguhin ang mga resulta ng mga bagay na alam mong mangyayari. Halimbawa, pwede mong turuan ng leksyon ang mga taong naging masama sa iyo noon, pero hindi mo sila pwedeng patayin, sagot ni Sila. Naiintindihan ko, sabi ni Gerald sabay tango. Tandaan, mananatili ka doon ng 7 days. Kailangan mong sumailalim sa heaven baptism pagkatapos ng panahon na iyon. Huwag mong hayaan ang sinuman na basta-basta lumapit sa iyo. Kung tutuusin, hindi mo alam kung sino o kung kailan nawasak ang iyong Deller Foundation. Dahil dyan, kailangan mong maging mas maingat sa sinumang makaharap mo, paalala ni Sila. Pagkatapos tumango, naglakad si Gerald sa teleportation circle na nag-udyok kay Sila na simulan ang pag-activate ng power ng Dragon Blood Jade Pendant. Ilang sandali pa, lumiwanag ang kulay blue na ilaw bago nito tuluyang binalot ang buong katawan ni Gerald. Ang kanyang katawan ngayon ay nilamon na ng liwanag at si Gerald ay umiikot ng walang katapusan habang naramdaman niya ang isang napakalaking puwersa na lumalabas sa kanya. Tandaan mong pigilin ang hininga mo at magtiis ka dito. Mag-concentrate ka, sigaw ni Sila. Ginawa ni Gerald ang sinabi niya at hinayaan niya ang makusyon na gabayan ang kanyang katawan. Para gumana ito, ang katawan ni Gerald ay kailangan munang masira at ang makusyon ang magbabalik nito. Dahil doon, natural lang para kay Gerald na magtiis sa matinding sakit na nararanasan niya. Maririnig ang malakas na pagsabog at ang gabi ay napalitan ng liwanag habang ang isang biglaang bolt ng asul na liwanag ay bumaril pa itaas na parang pinupunit nito ang kalangitan. Pagkatapos nito, isang malakas na tunog ang maririnig nang tumama ang kidlat sa bilog na kinatatayuan ni Gerald sa loob. Sinira ng matinding puwersa ang ilang mga furniture sa loob, ngunit nanatiling kalmado si Sila. Si Peter naman ay kinakabahan na sa puntong ito, kaya ang likuran niya ang basang-basa na ng pawis. Wala na bang problema, Angelica? Hindi ko talaga alam kung hanggang kailan ko ipagpapatuloy ang panonood ng lahat ng ito, tanong ni Peter dahil masyado siyang nag-aalala sa lahat ng mga pangyayari na ito. Masyadong nakakatakot ang lahat ng nangyayari. Mag-aalala ako kung may ibang master na pumasok sa portal. Pero si Gerald ang pinag-uusapan natin dito. Hindi siya isang ordinaryong tao. Dahil doon ay makatitiyak ka na walang mangyayaring masama. Sagot ni Sila. Pagkatapos niyang sabihin yon, yumanig sa buong kwarto at narinig ang isang malakas na electromagnetic burst. Nakita nila na tuluyan nang nawala ang kulay blue na ilaw at nawala na rin sa kanilang pananaw si Gerald. Naramdaman ni Gerald na parang nasa loob siya ng matinding kaguluhan. Alam niya ang nangyayari sa kanya, ngunit wala siyang magawa para makontrol ang sitwasyon. Parang lumulutang lang siya sa walang katapusang kadiliman na may di nakikitang mga galamay na paminsan-minsan ay bumabalot ng mahigpit sa kanya bago siya nito hinihila palalim ng palalim sa kadiliman. Ilang sandali lang, naramdaman ni Gerald ang isang liwanag na sumisikat sa kanya at doon niya napagtanto na sa wakas ay nakontrol na niya ang kanyang kamalayan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at agad niyang ipinikit ang mga ito nang agad niyang sinalubong ang nakakasilaw na sikat ng araw. Pagkaraan ng ilang sandali na tinatakpan niya ang kanyang mga mata, sa wakas ay bumangon si Gerald para tingnan ang paligid at ang kanyang mga mata ngayon ay nasanay na sa liwanag. Nakita niya na nasa loob siya ng isang maliit na kagubatan na hindi masyadong malayo sa Mayberry University. Sa pambihirang sight at hearing ni Gerald, agad niyang naramdaman ang presensya ng isang grupo ng mga estudyante na naglalakad sa tabi ng isang kalsada na hindi masyadong malayo sa kanyang kinaroroonan. Napaisip siya ng saglit habang inoobserbahan ang kanyang paligid. Hindi ba ito ang maliit na gubat kung saan niya ipinaparada ang kanyang Lamborghini? Nangangahulugan ito na matagumpay siyang nakabalik sa past nang makita niyang baren ang lupain. Bumalik siya sa nakaraan. Nasa punto siguro siya kung saan hindi pa siya kilala bilang isang young master. Habang iniisip niya ito, sinuri niya rin ang kanyang kasalukuyang lakas. Gaya ng inaasahan, ang kanyang training ay tumigil sa punto bago siya sumailalim sa baptism ng heaven. Dahil doon, ang kanyang pagsasanay ay hindi ganoon kalakas ngayon. Gayunpaman, hindi masyadong problema para sa kanya na ipagtanggol ang sarili habang sinusubukan niyang makamit ang kanyang layunin.
Habang nakatingin siya sa ibaba, nasulyapan niya ang 7 asul na liwanag sa kanyang braso. Ito ang paalala ng Makusyon sa kanya na mayroon lamang siyang 7 araw bago siya mapipilitang bumalik sa present. Kapag natapos na ang 7 araw na iyon, pwede na siyang sumailalim sa heaven baptism hanggang sa puntong mawala na ang asul na liwanag. Dahil doon, gumawa ng mental note si Gerald para aware siya sa natitirang oras niya. Matapos niyang ayusin ang kanyang kaisipan, automatikong ipinaalala ng isip ni Gerald ang taong hinahanap-hanap niya mula pa noon. Si Mila. Nandoon pa rin si Mila sa panahong ito at talagang hindi niya inaasahan na muli niya itong makikita. Ang saya siguro kung nasa past lang ako, naisip ni Gerald. Tatakbo na sana siya ng mabilis papunta sa campus nang bigla niyang naalala, teka lang, may kailangan pa akong gawin. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.